guys! Welcome to our vlog! Itan! Ayan si Ellie! Natutulog yan, nagising lang. Ayan si Kuya, nagsiselfone, umabsent na naman. Bakit ka umabsent, nak? Ha? Bakit ka umabsent? Ba't di ka pumunta sa school, Ethan? Yeah. Ba't di ka pumunta sa school? Malaki na siya. Nahiya na siya mag-ano sa camera. And nanonood kami ng vlog namin. Nang nag-Ontario kami. Ayan na si Kuya. Nagluluto nga ako ngayon. And ito yung regalo ni Ate Ruby. Thank you to Ate Ruby. Medyo mausok kami ngayon dito sa kwarto. Kaya ayan, binuksan ko muna yung pintana para lumabas. Lumabas naman yung usok. Pumasok naman yung usok kasi malamig sobra sa labas ngayon. Daming snow. Oh my goodness. Resident manager nga kami dito ngayon sa Canada. So, ginrab na namin yung opportunity na mag-resident manager kasi para makatipid din kami. And at the same time, naka-paternity leave kasi ako. And makakatulong na din sa amin, lalo na si daddy is, siya na lang yung nagtatrabaho muna sa amin kasi dito sa Canada, merong 1 year maternity leave. So, yeah. Kahit paano, ginawa ng asawa ko ito na, na tawag na ito, full time. And ako lang yung nagbabantay dito sa apartment. Tapos, ako din yung, minsan si daddy palitan kami, naglilinis, ganon. Pero hindi naman ganon kabigat yung trabaho. Kahit paano nakakatulong siya sa amin. So, ang ginagawa namin dito ngayon na winter as a resident manager is, gaya niyan, mga 2 days ay nag-i-snow kami. So, kami ni daddy yung nag-clear ng mga stairs, ng mga entrance, i-clear yung entrances, na i-shovel yung mga snow, and lagi siyang minomonitor if ever na maraming snow, ganon. Pero hindi naman kami yung nagpupuyat na binabantayan talaga namin siya 24 hours. So, hindi naman ganon. So, kung time na nang matutulog kami, matutulog din kami. So, kinabukasan, gigising yung asawa ko ng 5 AM or 6 AM bago pumasok sa work. Tapos, siya na yung nag-clear ng snow. And this winter naman is, hindi naman siya ganun ka dami ang snow. So, lucky for us talaga na hindi ganun kadami. Kasi gaya niyan, kakapanganak ko pa lang, syempre matatakot ako na baka mabinat ako. Ganon. So, si daddy ngayon ang gumagawa. So, pag nasa work si daddy tapos nag-i-snow, tuloy-tuloy yung snow, ako yung gumagawa. Pero hindi naman ganun din kabigat kasi hindi ko siya pinapataas ng sobra yung snow. So, yeah. So, multitasking mommy kasi habang ako, andito yung maliit, iniiwan ko lang siya saglit. Pagkatapos ko ay pumapasok ako kaagad. Ang pagiging resident manager kasi is responsible mo din kasi talaga lahat. Yung baka may madulas, yung mga ganon, mga basic na mga reklamo ng mga tenants. So far naman mababait naman yung mga tenants dito, and maraming Pilipino din. So yeah, they understand naman na kakapanganak ko pa lang, may newborn ako. So yeah. Malaking tulong ito sa mga newcomers, kung may mga newcomers na nahihirapan pa sa budget, mga ganon. Kasi ito, maganda ang benefits ng pagiging resident manager namin. So, hindi din namin in-expect na magiging resident manager kami. So, ginrab lang talaga namin mag-asawa, and tinignan namin kung kaya ba namin. So, kaya naman. So far, okay naman siya sa amin. Pero, ngayon na may newborn na kami is nahihirapan na akong paghahatiin. Kasi, syempre, may maliit ako. Bawal siyang iwan. Yung mga ganon. Just in case na may mga problem. So, yeah. Tinatawag ko na lang sa office if ever hindi ko kaya. So, thankful naman ako kasi ang office is nakakaintindi naman sila sa amin. And maganda lang kasi may extra din na income kasi pag may mag-move out,
kami yung naglilinis mag-asawa, and ang bayad sa office is $20 per hour. So, minsan, hindi naman ganun kadumi yung mga room. So, yeah. Maganda siya para sa amin na nagsisimula pa lang dito sa Canada. So, kasi alam naman natin lahat na hindi naman madali lahat ang pagsisimula. So, kami na 2 years pa lang kami dito sa Canada. So, hindi talaga din siya madali para sa amin na nag-adjust. Kasi asawa ko nag-seaman. Tapos, medyo okay naman na din yung buhay namin doon. Pero, hindi namin naranasan pa yung buhay na bumukod. Pero, dito, masaya. Okay kami na yung nakagraduate na yung asawa ko and may trabaho na siya. Masaya na kami, and sinasabi namin na sulit naman yung paghihirap sa simula na ngayon na medyo nakaka-adjust na kami. So, para sa amin, mas gusto na namin dito sa Canada kasi the government, aminin na natin, pati government naman sa atin is hindi naman ganun kaganda. Kahit papano, mas okay ang service dito sa Canada. Lahat. Like, na-realize namin yun lahat nung nanganak na ako. Alam mo yung pagpunta ka sa hospital, manganganak ka, sarili mo lang bitbitin mo, kompleto lahat. Pag lumabas ka, wala kang babayaran. As in, walang babayaran. May pinadala pa sila sa amin ng mga diaper, kung ano yung mga natira sa amin na diaper sa room, mga ganon. Basic, pero hindi ko naranasan sa Pilipinas yung mga ganon. And sobrang maalaga sila. And wala akong masabi sa hospital. Talagang maganda yung service kahit na sinasabi natin na libre. Basta meron ka lang health card sa province. So nandito kami sa Winnipeg. So ang meron kami is Manitoba health card. So yeah, ang ganda lang. So nung time din na nagka-allergy ako, pumunta lang ako sa emergency room. I thought na meron akong babayaran kasi syempre bago pa lang kami nung umatake yung allergy ko. Nung pumunta ako sa emergency room, inasikaso nila agad ako. Tinanong nila ako kung namamaga ba yung lalamunan ko, mga ganon. Tapos yun, sabi ko wala naman. So binigyan lang nila ako ng gamot. And akala ko babayaran ko talaga yung gamot, pati yung pagpunta ko dun sa emergency room. So, nung pinalabas naman nila ako agad, tapos sabi, imo-monitor lang. Paglabas ko, wala akong binayaran. So, yeah, mako-compare mo talaga. Kasi kung sa Philippines ako inatake nun, siguro, libo-libo din ang babayaran. And nung nanganak ako sa panganay ko, kahit pa paano naman, malaking tulong yun. Kasi, yung OB ko is, kakilala lang namin. Asawa siya ng workmate ko dati. And napakabait. Thankful ako kasi talaga nilibre niya ako sa panganganak nun. So, ang nabayaran ko lang nun is yung hospital lang. And yeah, mas okay pa din ang dito. Mas okay para sa amin. Para sa amin, mas okay ang system dito. And hopefully na ma-PR na kami soon. Praying this year na ma-PR kami and claiming it na ma-PR kami. And ito na yung niluluto ko. Dami yung mantika. But, mas okay sa akin na i-air fry siya para mabawasan yung mantika. Aalisin ko yung mantika muna, tapos i-air fry ko siya ulit. Siguro mga 5 minutes. Ow, ow. Ayan. So, sa mga kakarating lang or parating pa lang, tiisin nyo lang. So, tiisin nyo yung pagsisimula kasi sa una lang talaga mahirap. Nung kami ng asawa ko is mahirap talaga. As in, mahirap talaga. Nag-aaway pa nga kami, yung mga ganon. Pero, magbubunga din ang lahat. Sa mga nagpaplano pang pumunta dito sa Canada, grab nyo na. Kasi malaki talaga yung, alam mo yung sa future ng mga bata.
So, sinasabi ko din na ang Canada is hindi talaga siya para sa lahat. Kasi meron din talaga na umuwi ng Philippines. Siguro hindi nila kaya yung buhay dito. Pero para sa amin na lagi kaming malayo ng asawa ko, seaman siya, okay sa amin dito. Okay kami na, basta masaya kami. Masaya kami na nandito kami ngayon sa Canada. At saka worth it yung pagod, worth it yung tiniis namin nung una, worth it lahat. Kasi kahit papano ay medyo okay na kami ngayon. And medyo stable na kami mag-asawa. And yeah, so kung may mga tanong kayo, mga questions about sa pag-apply dito or anything na kung makakatulong naman ako sa mga questions nyo, andito ako para sagutin yon lahat. And mag-comment lang kayo below or yeah, comment below kung ano yung mga questions nyo para sagutin ko yon lahat. And don't forget to subscribe our channel and any suggestions na gusto nyong i-vlog ko kasi hindi ko alam kung basta hindi ako tuloy-tuloy kasi nagvo-vlog kasi syempre meron ako newborn and medyo nahihirapan, tinatamad din ako mag-edit pero I will try my best na makapag-vlog na and matuloy-tuloy ko na yung pag-vlog ko and yeah, sana sinipag ako. And yeah, thank you for watching and don't forget to subscribe and share and yeah, comment down below kung ano yung mga tanong mo nyo. Thank you. Bye-bye.